ay itong naging pahayag ni BP ukol doon sa mabagal na repatriation. Ay, hindi, may iba pa yan, Jen. Ibang issue ata ito. Meron pang sinabi si BP Sara Oho. na sinagot din ng Malacanang. Ayun! Dito sa dalawang panig, dito walang ceasefire. Ganon. Oo, bombahan talaga dito. Talagang, at least yan, wala namamatay siguro. Ngit-ngit lang ang nangyayari dito. Asaran to eh. Ha? Oo. Una kasing sinabi ni BP Inday na tungkol sa China to eh. Oo. Kasi ang sabi ni BP Inday dyan, kapag tayo nilusob ng... Parang ito yung pagka nag-away tayo sa China, di ba? Oo. Kaaway natin eh. Parang nakipag-away tayo. Oo. Tutulungan tayo ng Amerika. Oo. So baka daw parang matulad tayo sa... yung Israel at Iran, parang gano'n eh. Oo. Na parang madamay tayo. Hindi, mas maganda siguro si BP na magsalita. Sige. Oo. Ano ba sinabi niya tungkol sa China? Oo. At yan mamaya, may sagot naman ng Malacanang. Sige nga, BP Inday, ano masasabi? Ano ba nasabi niyo? Sige nga po. Tago ka sa saya ng inyong hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, huwag mo sisimulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Yan. Ayun. Ang context nito, tinatawag kasi siyang pro-China, Jen. Oo. Palig daw siya sa China. Ay ang sabi ni BP Inday, ikaw naman. Pagka nakipag-away ka sa China, saan ka pupunta? Magtatago ka sa saya ng nanay mo? Oo. Kung talagang gusto mo ng away, you stand on your own and face China. Yun. Ayun. Wag kang umasa sa isang superpower. Ayun. Yan ang sabi niya. So sa statement pa niya, masasabi mo bang si BP Inday ay pro-China? Hindi naman. Hindi naman, ano? Pag tingnan mo yung Sabi konteksto niya, awayan eh, ha? Oo. Pero ano naman may sagot na Malacanang? Ayun na nga. Sige. Kasi sa mga sinabi daw ito ni BP Inday, parang tingin daw ng tagapagsalita ng Malacanang ay para bagang ipinagtatanggol ni BP Inday ang China at lumilitaw na para bagang siya ay pro-China. Ba? Paano ba sinabi? Sige nga. Sino sumagot? Si Auntie Claire. Yes, the president said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Ayun, sabi ko sa iyo Dahil sa statement na yun ni BP Inday, ang tingin daw po sa kanya ay pro-China. Ayun. Ayun. Ang Pangulo naman daw ay pro-Philippines. Pro-Philippines. Pagka pro... Alam mo, maging anti-Philippines sa presidente. Paano bang intindihin yun? Kailan ba nagkaroon ng presidente yung anti-Philippines? Hindi, malalim kasi magsalita si Antik. Dapat pakalimi-limiin natin. Ano ba? Parang ina-analyze ko, ano kayang ibig sabihin doon? Ano? Oo nga. Oo. Maintindihan eh. Tanungin natin si Pangulong Bongbong, baka may paliwanag niya ang ibig sabihin ni Auntie Claire. Ay, kasi again, kaya ko tinanong sa iyo, yung statement ba ni BP Inday kanina na sino bang tutol na ang China superpower? Di ba? Talaga namang superpower eh. Kapag ikaw daw ba'y nakipag-away sa pro-China, ang gagawin mo lang daw, magtatago ka sa saya ng nanay mo. Yung parang matapang ka dahil nandyan ang Amerika. Di ba? Siguro, kasi nga, Jen, ang problema natin dito sa China ito, baka hindi tayo talaga ang kaaway ng China, baka Amerika eh, no? Nagiging kasi nga, palaman lang tayo sa gitna. Nasa gitna lamang tayo. Pero ako naman naniniwala na ang China ayaw din makipag-away sa US eh. At ang US man, ayaw mong makipag-away sa China. Alam mo kung bakit? Ang laki ng utang ng US sa China. At yung kanilang mga economic managers mukhang nakikipag-usap sa China para magkaroon ng maayos na kalakalan, Nelson.
Di ba? Baka ang gusto lang yan, kaya umiinit ang tensyon para makapagbenta sa atin ng, di ba? Ng mga, ganoon. total, ang Israel meron ng Iron Dome. Oo. Ang Amerika magtatayo ng Golden Dome. Akala mo ba yan? Golden Dome? Oo ha? nga, yung shield daw sa buong Amerika, no? Eh, sa Pilipinas, baka may magtatayo din. Oo. Astro Dome. Meron na tayo nasa Pasay. Meron na ba? Nasa Pasay. Naku, late na ako. Meron na pala tayo. Pasay Astrodome. Ayun, aywan ko lang mo, pag sinabi ba nating pro-Pilipino, ay pagka pro-Pilipino ba hindi anti-China? Sabihin, parang hirap ang i-analyze, ano? Oo. Kasi ang Pilipino, Jen, ay ano to ha? International, ano man tawag doon? Lahat ng bansa ay may Pilipino Hindi mo pwedeng labanan ng isang bansa. Halimbawa, sinabi mo, labanan na anti-China tayo. Oo. Ang dami Pilipino doon, kawawa. Totoo. Di ba? At dito sa Pilipinas, puro... Pauwiin ba natin yung mga nandong kababayan natin? Saka yung mga Chinese ba negosyante sa Pilipinas, ay, huwag na kayo magnegosyo sa Pilipinas. Mamumulubi tayo. Kaya mag-ingat tayo. Ha? Oo, Huwag sa tayong gagamit statement. ng pro, tapos siyempre ang kabaligtaran ng pro, anti. Antayo. Diba? Sasabihin ba nila na kayo sila ay anti-China? Pagka pro-China, pagka pro-Philippines ba anti-China? Hindi naman Hindi. Di ba? Oo. Tanungin natin. Auntie Claire, ang Pangulong Bongbong Marcos ba ay anti-China? Hindi po. Kaya nga maraming nagagalit sa China. Anti-China kayo Parang pro-China kayo. Meron mga salitang kayo kasi kayo pro-China kayo Pag binalik mo yung tanong, ba't ikaw ba anti-China? Hindi rin. Hindi. Pro-Pilipino ako. Kasi ang isang presidente, hanggang hindi niya kagera ang isang bansa, hindi nasasabing anti Totoo. ako sa'yo. Ha? Totoo. Di ba? Kung ang ating paglabas yan, ang statement ng Pangulong Bongbong, ang Pilipinas po, ang Pilipino po ay friends to all, enemy to none. Wala tayong kaaway, dapat lahat natin, kaibigan natin. Yun. Ay, nako. Ang Buti na lang. Mamaya, buti na lang, meron tayong magandang balita. Ha? Ayan. Pagbabalik natin, May- lulusog na ang ating mga katawan. May ha? ihahain pa tayong opportunity sa kanila. Ito, ginagamit ko ito personally. ganon. Para, kasi pagka nagpo-programa tayo dito, after natin magprograma, pagod na pagod ako dyan. Ay, nako. Ang dami natin binabasa buong maghapon, di ba? Oo. Tapos, dinadigest natin yan. Kaya pagkatapos ng programa, pagod na pagod Para ako. patang-patang katawan Pero mo. mula nang inumin ko yan, ang lakas ng katawan ko. Ay, iniinom ba ito? Oo. Ako binabanyos ko sa katawan. Kaya pala gumagwapo ka. Mali pala paggamit ko. Mali. Mamaya malalaman mo na, ha? Hakbang ng ating pamahalaan. Kasi nga, kung nagkasabay-sabay sila ng time na yun, marami ang gusto umuwi. Ito pala, kita mo, ito. Ito pala ang sentimiento na binabanggit ko. Ganito din pala ang sentimiento ni BP Inday Sara Duterte, Nelson. Ha? Sabi po ni BP Inday Sara, Ano sabi? mabagal at kulang ang tugon daw po ng pamahalaan sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan kung saan libo-libong mga Pilipino ang posibleng maapektuhan ng kaguluhan po doon. Sa isang pahayag, sinabi po ni BP Sara na too little, too late. Too little, too late ang naging kilos ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa harap ng lumalang krisis sa rehiyon. Ayon pa po sa pangalawang Pangulo, dapat ay mas maagang naghanda ang gobyerno, lalo na't matagal nang umiinit ang tensyon sa pagitan ng ilang mga bansa sa gitnang silangan, at binigyang diin niya ang pangangailangang palakasin ang repatriation efforts na maglatag ng malinaw na contingency plan para po sa mga overseas Filipino workers o OFWs na nabanggit na lugar. Bagamat kinikilala po ng pangalawang Pangulo ang mga hakbang ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers, sinabi po ni BP Inday na hindi sapat, Nason, mga kabayan, hindi raw po sapat ang kanilang naging aksyon kung kailan nasa kritikal na kalagayan ng mga Pilipino doon. Nanawagan din po si BP Sara sa Malacanang na magsagawa ng mas malawakang assessment at koordinasyon sa mga international partners upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa mga delikadong rehiyon sa buong mundo.
So hindi lamang sa gitnang silangan, kundi maging sa buong mundo. Samantala, itiniyak po naman ng Department of Foreign Affairs na kanilang tinututukan ang sitwasyon at handang magpatupad ng repatriation kung kinakailangan, at patuloy din daw po ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa mga lokal na otoridad para sa seguridad ng mga OFW. Yun pala, Nelson. Yun naman pala ang sentimiento ng ating pangalawang Pangulo. Yun pala Diba? naman. So parang sa kanya ay kulang at nababagalan siya sa naging pagtugon ng kasalukuyang administrasyon, Nelson. Ako naman yan sa akin, parang okay lang naman. Okay lang naman din, ha? Sa pagtatingin ko, in fairness, dahil sa ngayon lang nag-ceasefire. Hapon. Pero before i-announce yun, nakahanda na rin tayong magpa-uwi Ayun. At may pauwi na rin. Ang totoo, may pauwi na. Na-delay lang talaga sila. Na-delay kasi lang. sinara yung airspace ng Israel. Kasi hindi naman po pwedeng agad na magpa-uwi ka ng mga tao. At ang totoo, hanggang ngayon, sarado ang airspace ng Israel, di ba? Parang saan ba sila dumaan? Sa Qatar nga ito. Qatar. Nahinto lang din sa Qatar noong nakaraan kasi binomba ng Iran. Ng Iran yung US base doon. Yes. So, parang yung Qatar, aywan ko na kung meron din tayo mga nasa Jordan. Kasi lupa lang, border lang dinadaanan nila dyan. Yun po. Well, hindi ko lang alam sa parte ng Iran. Again, binabanggit ko na sa parte ng Iran, kung meron bang mga Pilipino tayo doon na gusto na rin nagpahayag ba ng kagustuhan na sila'y umuwi sa Pilipinas sapagkat may pangamba sila sa kanilang kaligtasan. Yun ang pero kung ganito sitwasyon. namang may ceasefire at nandun ka, baka magdadalawang isip ka na rin umuwi, di ba? Kasi pag umuwi ka rito, hindi ka rin sigurado kung yung mga sinabing tulong magiging sapat sa'yo, di ba? Yun ang katwiran din ng iba. Mabuti pa niya dito. At least may hanap buhay kami. Pag umuwian niya kami ng Pilipinas, baka kami mamatay ng tirik ang mata dyan sa gutom. At hindi lang yun, Jen. Pati yung pamilya nila nandito. Ayun. Kasi sila nga inaasahan. Lahat sila dilat ang mata. Diba? Sabi daw ng DMW at DFA, kapag kasinuma pala yung tulong, mga 150,000 ata, parang more 100 to 150,000 ang makukuha ng isang OFW. Na ito, may kinalaman dito sa gulo sa gitnang silangan, na baka maging sapat daw yon. Kaninang umaga, narinig ko ini-interview si Secretary Bien Laguesma ng DOLE, at kung kinakailangan pa, Nelson, magdadagdag pa sila ng halos 50,000. Kung kukulangin pa yung isang tulong sa isang OFW. Ewan ko lang. Sana may masapatan. Ang problema kasi, Nelson, dyan, pag ibinigay mo sa isang OFW itong pera, minsan hindi naman niya alam kung ano gagawin. Sapagkat wala naman siyang kaalaman sa pagnegosyo, paghahanap buhay, hawak niya yung pera. Halimbawa, sabi mo ng 100,000. Di ba? Kung mayroon ka magaling ka mag-diskarte, hindi mo na kailangan mag-abroad, baka yan ay pagmulan na ng magandang kabuhayan mo. Pero kung hindi mo alam hawakan yung 100,000, Nelson, naku, isang araw lang yun. Maghapon, ubus yan. No? Di ba? Lalo nung ang kasama nyo kami dalawa. Yeah. One day millionaire ka dyan. Pero again, sabi nga natin, kung yan tuturuan ng gobyerno, halimbawa, basta mo lang ibibigay, o kaya naman, halimbawa, ikaw DMW, kay DFA, ito po ito ang kumbaga may pakete ka na dapat ng pwede mong hanap buhay, hindi po pwedeng yun ay baka bumili ka ng pagbigay sa'yo, bibili akong tsokolate, ipapasalubong ko po sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Hindi po pwede yun. Ubus agad yan. Ubus yun. Bibili ho ako ng yung mga mamahaling alak. Naku po, lalo tayong disgrasya dyan. Ang problema diba? dyan, yung ganyang skill, yung pagnenegosyo, hindi naman yan overnight na natututuhan. Yun na nga, yun ang point ko, Nelson. Ang totoo dyan, yung mga negosyante na nakita mong, ang galing mong humawak ng negosyo. Wow, lahat ng negosyo mo ay umuunlad, kumikita. Hindi, kung tatanungin mo siya, ano ba, si Ray Herrera? Ayan, naku. Hindi naman kagad lumaki ang negosyo niyan. Sabi nga ni Karen, ako 30 beses akong bumalentong. Hindi naman lahat pagdating ko dyan, unlad agad ako. Yes, paano? Halimbawa, binigyan mo ng puhunan.
Kahit naturuan mo pa, Oo. sa mga first-timer, ay talagang dadaan ka sa pagkabigo sa negosyo. Totoo. Di ba? Bihira yung first time na negosyo, unlad kagad eh. Ay, Di ba? 1 in a million yun, Nason. Eh ako nga, ilang negosyo na yung nagsara ko. Kung susuba. Ngayon, nag-anniversary yata yung kumpanyang CDO. Yung naggapagawa ng kung ano naman Carne Norte. Kilala ko may-ari niya. Alam mo bang nung siya nagsimula, Losa, kanyang punan 20,000 lang. Tsaka naputulan ng kamayan. Ayun kita mo, Diba may yung mga kwento pa pala niya. Nag-ano siya ng karne, ginigiling, naputol yung Daliri niya, mantakin mo. Kaya sumarap yung longganisa. Nalaman niyo kung anong secret ingredient. Pero ngayon, makalipas sa ilang panahon, multi-millionaire. Pero sabi ko naman sa kanya, sir, yung 20,000 mo ng panahon na yun, kung ngayon yung huyan, walang halaga yung 20,000 mo. 200,000 siguro. Yung mga panahon na yun, baka kalahating milyon na ang presyo niyan. Di ba? Well, ito po ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. May latag po namin ng mga issue. Pero ito po, sang-ayon ka ba sa pahayag ni BP Sara na huli na at hindi sapat ang repatriation effort ng gobyerno sa mga OFW na naipit ng gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran? Ulitin ko po yung tanong pakalimi-limi niyo po. Sang-ayon ka ba kay BP? Yan. This is statement niya. Sa pahayag yung binasa ko kanina. Yung na binasa ko hindi po. sapat. Yes. Pagka sinabi mo, hindi mo sapat, ganun dapat. Yan. Kulang, ganun. Yan. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni BP Sara na huli na at hindi sapat ang repatriation effort ng gobyerno sa mga OFWs na naipit ng gulo sa pagitan po ng Israel at ng Iran? Kung ang sagot niyo po, opo, sang-ayon ako sa pahayag ni BP Inday. Talagang kulang. Huli Ibig na sabihin, nag-repair. sinasang-ayunan mo yung statement niya. Pag sinabi mo lang hindi, Ako hindi. Okay lang naman. Tamang-tama lang naman yung pagpapauwi. Yan. Diba? At saka yung tulong na ibibigay. Napaghandaan talaga yan. Hindi po ako sang-ayon sa statement niya. Mali po siya doon. Tama naman ang ginagawa ng gobyerno eh. Huwag ko kayo magkaroon ng misconception. Sabihin para ma-confuse kayo sa ating tanong. Pag sinabi niyo pong opo, sang-ayon kayo sa statement ni BP Inday na kulang ang paghahanda ng gobyerno. Hindi sapat. Yes. Late na. Pag sinabi niyo pong hindi ako sang-ayon. Ibig sabihin, hindi. Mali siya doon. Mali si BP Inday doon. Tama lang yung ginawa ng gobyerno. Yan. Timing na timing nga eh. Kompleto niya, pen. Oo po, sang-ayon ako. Yan. B, hindi po ako sang